Okay. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنة إلى يوم الدين. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Waalaikumsalam ورحمة الله warahmatullahi وبركاته. wabarakatuh. So, Alhamdulillah, ito po ang pangatlong araw. Actually, yung 6 months na yan, na ano natin, ini-estimate ko yan na ang kabuuan ng pag-aaral natin sa bawat subject ay eksakto kung buuin talaga o hindi kasama yung ano, ay talagang 30 to 31 days po yun. So, para kang nag-aaral sa loob ng isang buwan kapag ito ay tuloy-tuloy. So, inshallah, tayo po ngayon ay nasa pangatlong araw ng ating Juz Amma na kung saan ay may kinalaman sa tajwid at saka tahsin wa tashi al-qiraah. Okay. Naisip ko, gagawin natin dito. So, di ba yung oras natin, i-divide natin ng 2 oras, 1 oras, tigi 1 oras. So, yung huling 1 oras ay para sa, syempre, para sa recitation ninyo. At yung unang oras ay hahatiin natin sa kalahati. Okay? So, para at least ma-pattern ba at ma-systemize. So, yung first half hour, ay magpapaliwanag tayo ng tajwid, mga ahkamu tajwid na nakikita natin dito sa aya na ating dadaanan. Then, last half hour, ay ito yung, yung aya na ipapaliwanag ko at papaano basahin at hanggang sa maabutan tayo ng oras na matapos ang oras. So yung oras na kung saan panghuli, yun yung ating magiging recitation ninyo na kung saan ay hangganan ng inyong recitation o kiraa o tasmi' sa araw na ito, inshallah. So dagdag pa doon sa una hanggang 16 aya. Okay? So ngayon, nandito tayo ngayon sa sa ika-17th aya. Okay? So tulad ng sinasabi natin na magpapaliwanag lamang, magpapaliwanag tayo ng okay. Yes, meron po kayong tanong, Sister Ramsia? Bakit nagtaas po kayo ng kamay? Okay. So yung mga kapatid, so tulad ng sinabi natin kanina, papaliwanag natin sa unang kalahating oras ay walang iba kundi ang mga alituntunin ng tajwid na makikita natin sa aya na ating babasahin or dadaanan. So, kung ating babasahin yung aya na ito, no? Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asan pa? Hindi ko magana tong. Okay. Inna yawmal fasli kana miqata. So, ano yung tajwid na maaring maipaliwanag natin dito? Inshaallah. Unang-una, yung tinatawag na sabihin nating gunna. Okay? Yung gunna. So, lagi natin sinasabi, no? Kapag nakakita kayo ng nun na shadda o di naman kaya na mim na shadda, wag kalimutan si tinatawag na gunna. Okay? Wag natin kalimutan si gunna. Kasi yan yung karapatan niya. Yun yung karapatan ng nun musyaddad at saka mim musyaddad. You know? So, yan po yung tinatawag na gunna. So, wag tayong magmadali sa pagbabasa na hindi natin ini-apply ang gunna sa nun musyaddad at saka sa mim musyaddada. At ang isa pa sa description ng gunna na dapat nating ibigay ay meron itong dalawang tinatawag na harakats. Okay? Harakats. Para bang pinapahaba mo yung gunna. Okay? Paki-off po yung mic. Yeah, Irene, paki-off po yung mic. Pag konti na lang, masarap na, no? Nagluluto Bawang siguro siya. pinatapon ko. Tapang eh. Okay.
So yung mga kapatid, dalawang harakat. So speaking of... Kinagat ko na nga eh. Alam, bigay ko sa'yo, kinagat ko na nga. Sino yun? Irene Ditan? Paki-off po yung mic, jazakillahu khair. Yan. Bakit hindi in-off po yung mic? Hindi ko siya maano. Marag ka. Assalamualaikum, Irene. Okay. So yung mga kapatid, so nga, speaking of gunna, mga kapatid, ayan. So meron tayong tinatawag na gunna. I think na ano natin ito, no? So ang explanation ng gunna ay sabi ng mga ulama natin, al-khayshum. Kasi ito po dito po lalabas ang gunna sa khayshum. Okay? Ang khayshum, ang ibig sabihin ng khayshum, nandiyan po yung kahulugan, ay khayshum huwal fathatu al-muttasila min a'la al-anf ila al-halqi wa takhruju min al-gunna. So ito ay ang pambungad na konektado. Okay? Ito yung pambungad na konektado mula sa itaas na bahagi ng ilong hanggang sa lalamunan at dito lalabas ang tinatawag na gunna. You know? Dito lalabas ang gunna. Makinig kayo na mabuti kasi mamaya sa oral natin, inshallah, kasama ng load, kasi may mga, alhamdulillah, meron tayong mga sponsor na, alhamdulillah, sa mga load natin, mashallah. Okay? At of course, yan ang tinatawag na khayshum. Ulitin po natin na ang khayshum, ito po yung labasan. Although, may mga ibang mga ulama na hindi itinuturing ito na labasan. Okay? Subalit, ang pinaka noon, lalo pa sa sabihin natin, sa riwaya ni Hafs an Asim at mga ulama na sumasang-ayon sa kanila, ang khayshum ay isa sa mga makhraj, ay isa sa mga exit ika nga ng letra. Subalit ang lumalabas dito ay espesyal ika nga na mga letra. Okay, espesyal na letra o espesyal na sabihin natin na sound. Okay? So ito yung pambungad na konektado mula sa itaas na bahagi ng ilong hanggang sa lalamunan at dito lalabas ang gunna. So ang gunna hindi pwedeng lumabas sa ilong, sa bibig, hindi pwedeng lumabas sa tainga, lalong hindi pwedeng lumabas sa tinatawag na likod. Okay? Ay talagang sa ilong talaga yan. At ang gunna naman, wal gunnatu sawtun rakhimun yurafiqu harfay al-mim wan nun aghan min al-mim. Okay? That is Raifa. Okay, ay full na ba sa babae? Kasi andito si Raifa eh. Sister Raifa, nandito po kayo sa boys section. Okay? Stop, hindi po ako makapasok. Hindi pa ustad, may pumapasok pa nga dito. Ano po? Kanina ko pa po Hindi pa puno tinatry pumasok, di po ako makapasok sa pambabae. Okay. Sige po. Okay. At ang gunna naman, pag sinabi natin gunna at pinag-usapan natin ang gunna, ay ang suwabing tunog o boses na sumasabay sa dalawang letra. Okay? Na ito ay ang mim at saka nun, at ang letrang nun ay mas suwabe kaysa sa letrang mim. So mas banayad ang gunna ng sabihin natin ng nun kaysa sa mim. So sa madaling salita, ang letrang involved sa gunna ay walang iba kundi ang nun at saka mim. Okay? Nun at saka mim. Wala nang iba pa. Yan lang. So hindi natin pwedeng ihalo ang ibang letra dahil ito ay pinagkasunduan ng mga ulama ng tajwid na ang nun at saka mim lamang ang tanging napapaloob sa gunna upang magbigay ng sound na gunna. At ito ay lalabas sa khayshum. Okay? At maswabi ang paggunna, ang gunna ng nun at saka kaysa sa tinatawag na mim. So makikita natin sa illustration mga kapatid, no? Nandito yan. Ito yung tinatawag na sabihin natin. Ayan. Ito yung gunna. So makikita natin, ito yung lumalabas dito yung mim at sa kabilang side ay ang nun. Illustration ng nun. So makikita natin kapag pinanggit natin, so yung dulo ng dila natin, kinakailangan nakaposisyon dito. Okay? Nakaposisyon dito. Kasi otherwise, kapag nagkamali tayo ng posisyon, hindi natin maibibigay ang rights o ang hak ng mga letra. Okay, according sa tamang makharij nito. So, kinakailangan, pag nagbanggit tayo at pag nagbabasa tayo ng aya o kaya ng Arabic, kinakailangan nakaposisyon ang mga
ang dila sa dapat na posisyon ito. Okay? Ang sabihin natin ang dila, tapos ang ang lalaugan at iba pa. So kailangan nasa tamang posisyon. Kaya kapag binanggit natin sa in sound, which is yung gunna, makikita natin dito yung dulo ng dila ay nandito. Kasi kung ilalagay mo dito yung dila, subukan yung ilagay mo ang dila dito. Nabuang na. Diligid magkaugondong, okay? Digid magka ni mao ba? So kailangan ng posisyon ng dila mo ay nasa tama. So dito yan. So pag binanggit mo yung lalabas dito yung tinatawag na gunna. Mapapansin natin yan. Okay? Mapapansin natin na ang sound ay sa halip na lumalabas dito, lalabas dito yung sound. Kaya ini ang hirap no. So pag nagkamali ka ng posisyon ng dila, ng dulo ng dila. So kailangan dito yan banda para mabigay mo yung karapatan ng nun. At pagdating naman sa mim, so di ba? So makikita mo rin yung makikita mo rin yung posisyon ng bibi, yung dalawang labi kapag binanggit mo yung nun. Hindi siya nakabukaka na sabihin natin nakabukas ng sabihin natin malawak na pagbukas. At hindi rin siya nakatikom. Hindi rin siya nakadikit yung dalawang labi. Makikita natin yan. Kasi pag subukan mong idikit mo yung labi mo at banggitin mo yung nun, ang hirap kaayo. Sobrang hirap, di ba? So, kung makikita natin dito sa meme, makikita natin yung meme sound, meme gunna. So, kailangan yung labi ay nakatikom, nakalapat sa isa't isa. Tapos yung dila ay nandito. Okay, hindi siya dito, hindi siya parang naka-standby lang siya. Although hindi mo nakikita 'yon, pero nararamdaman mo 'yon. May mga ganung mga bagay hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. Okay? So yun po yung mga kapatid. So yun yung sabihin natin sistema at yun yung pamamaraan upang mabanggit mo ng tama ang gunna. Ang tinatawag na gunna. You know? Okay. So, mayroong 5 antas ng gunna kasi nasa gunna tayo isa-isahin natin, no? Ano yung mga makukuha natin sa aya na ating madadaanan. So, 5 antas ng gunna na kung saan unang antas, kapag ang nun at mim ay naging musyaddada. Musyaddada, nagiging double consonant. Okay? Naging double nun, double mim, at yung sign ng double nun ay yung ganun sa taas. Parang kalapating mababa ang lipad sa taas. Gayon po yan. Malinaw, mayroong W na maliit doon sa itaas. So, yun po yung sign ng double consonant sound. So, kapag ang nun at saka mim ay musyaddada, which is doble at mariin, na kung tawagin ay yan po ay akbar mayakun. Okay? Sabihin natin, nangangahulugan ay pinakamalaki na uri ng sabihin natin, pinakamalaki na uri ng sabihin natin na gunna. Pinakamalaking antas ng gunna. Yan po yan. Kapag musyaddada ang nun at saka mim. So makikita dito mga kapatid, makikita natin sa example, di ba? Wa'anna. So yan po yan. Wa'anna lamma, di ba? Amanna. Okay? So, yun po yan. Hindi kasali itong Malinaw? So, makikita natin dyan, mga kapatid, ay yung tinatawag na sabihin natin, nun, at saka mim ay musyaddada. Kaya, yun yung pinakamalaking antas ng gunna. Pangalawang antas, na kung saan ay, pababa tayo ng pababa. Pababa ng pababa. Kapag ang nun ay idgham bi gunna. Kapag ang nun ay idgham bi gunna. So, famayu, di ba? Famayu min. So, makikita natin dito, mayroon siyang gunna pero hindi siya tinatawag na sabihin natin malaki, pinakamalaki. So dito malaki na rin siya pero yung isa is pinakamalaki. Okay? Siguro yan natin dito na malaki siya. Malaking antas ng gunna, kumbaga, mataas na antas na gunna. Okay? Wala problema sabihin malaki o mataas, anything ang mahalaga ay antas ang pinag-uusapan natin dito. So kapag ang nun ay kapag ito ay idgham, kapag ang nun ay idgham bi gunna, so tinuturing na itong malaking gunna. Okay? Pangalawa ay kapag ang mim at nun ay ikhfa.
Sa pangatlong antas naman, pababa tayo ng pababa, pangatlong antas mula sa pinakamataas ay kapag ang mim at saka nun ay ikhfa. Kapag ang mim at saka ang nun ay ikhfa. So, alam natin ang ikhfa, madadaan natin yan inshallah. So, halimbawa na lamang dito, no? Ay hadha yawmul fasli alladhi kuntum. So, dito, kuntum. So, yan ang ikhfa. Alam natin yan. Yan tinatawag na ikhfa. So, kuntum bihi tukadhibun. So, yan ang pangatlong antas ng gunna. Okay? Pangatlong antas ng tinatawag na gunna. Pang-apat na antas ng gunna, kapag ang mim at saka nun ay walang patinig o sakina bilang izhar. Bilang tinatawag na izhar. So, ninaw? So, yan po yung pang-apat. O, kapag ang sabihin natin, kapag ang nun at saka mim ay sakina, subalit ang mga letrang kasunod nito ay hindi bahagi ng idgham at saka hindi bahagi ng ikhfa. Na kung kaya, ito ay mahuhulog sa sabihin nating izhar at hindi rin bahagi ng iqlab na kung saan letrang ba. So, ang mahalaga dito kapag ang nun at saka mim ay sukun na kung saan ang mga ito ay izhar. Pag sinabing izhar, malinaw ang pagbanggit ng nun sakina at saka mim sakina at walang pagpapahaba. Okay? Mayroon siyang gunna. Subalit yun yung tinatawag na mababa. Mababang sabihin natin ay mababang baitang ng gunna. Mababang antas ng gunna. Okay? At panghuli mga kapatid ay kapag ang mim at saka nun ay may patinig. So kapag ang mim at saka nun, ito yung tinatawag aksa mayakun. Pinakamababa. So ito yung masasulat natin. Pinakamababa ito. Babang antas ng gunna. At ito yung pang-apat, mababang antas. Okay? Siguro maano natin dito, kung malaki ito, maaari natin ilagay na katamtaman. Ayan. Katamtaman para balanse. Diba? Pinakamalaki, malaki, katamtaman, at saka mababa, at saka pinakamababa. So, yun po yan mga kapatid. O kaya, yung malaki natin, pwede natin ibahin yan ng mas akmano, pinakamataas na antas, tapos mataas na antas, katamtamang antas, tapos mababang antas, panglima, pinakamababang antas. So, yun po yung tinatawag na sabihin natin, yun po yung maratib, o kaya antas ng gunna. Okay? Yes, may tanong ka kapatid na Blas? Nagtaas po kayo ng kamay? Sansya na po, Ustad. Baka napindot lang. So, okay. Si Mariam. Mariam nagtaas ang kamay. Mariam Bayron? Okay. Ali, nagmeeting. Nagtaas ka? Opo, Ustad. Dalawa na kasi babae dito. 72 pa lang sa babae, di ba? Yes, kasi may mga problema kasi minsan pag pumasok sa girl section, yung mga nila, hindi makapasok. So, they tried na makapasok sa boys. Then, tanong natin, di ba? Dito sino bang nandito na girls? Si Raifa, ayan. Problema sa Sister Sheila. Problema sila sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalalaglag po kami sa sa girl section po, kaya pumasok po kami dito. Okay po. It's okay. Mayroon mang dahilan. Okay mga kapatid, so yun po yung tinatawag na sabihin natin gunna. Now, nasa gunna pa rin tayo, no? So ang gunna, ang tinatawag na ang gunna ay pagkakakilanlan, no? Pagkakakilanlang katangian ng letrang nun. Okay? Ang gunna ay pagkakakilanlan ng katangian ng letrang nun at mim maliban na lamang kung ang mga ito ay hindi naging izhar. Hindi naging tinatawag na sabihin nating idhar. Okay? Sa panghuling dalawang antas. Ngunit sa naunang tatlong antas ay kinakailangan na maging malinaw ang mga ito sa pagpapahaba na hindi hihigit sa dalawang haraka o segundo at iyan ay matutunghayan sa ilalim ng kabanata na may kaugnayan sa mudud o pagpapahaba. Okay. Now, mayroong katanungan dito na may kaugnayan sa gunna. Bakit nabanggit ang khayshum na kasama sa mga labasan kung ang lumalabas naman dito ay gunna at hindi ang letra? Diba? Kaya may mga ulama na itinuturing talaga ang khayshum na hindi siya labasan. Diba? Hindi siya labasan kasi nga ang mga labasan
ay ito ay inuukol lamang sa mga letra. Inuukol lamang siya sa mga letra. Pag hindi letra, hindi siya labasan. Kaya ito yung isa sa mga katanungan, no? Bakit nabanggit ang Khayshum at ibinilang at nakakasama sa mga labasan na kung ang lumalabas dito man dito ay gunna at hindi ang letra mismo. Okay, so may kasagutan dito sapagkat ang gunna ay nag-iisang katangian na napapaloob sa mga katangian ng mga letra na humihiwalay sa hiwalay na labasan mula sa labasan ng letra na sinasamahan nito. Kasi saan sumasama yung gunna? Sa nun at sa kamim. Na kung kaya, ang mga natitirang katangian ay lumalabas kasama ang letra mula sa labasan nito. Ngunit ang gunna, ito ay lalabas mula sa Khayshum at hindi sa dila na lalabas ng litrang nun at hindi rin sa dalawang labi na labasan mismo ng litrang mim. So, kaya naman, na pag ano mo yung mim at saka nun, di ba? Para bagang naghati yung katangian ng nun at saka mim. Yung yung kahati nito ay nananatili sa mga letra na kung saan lalabas dito sa dila kapag nun at sa mim naman kapag sa dalawang labi naman kapag mim. Pero yung pinakamalaking bahagi ng katangian nito na walang iba kundi ang gunna, lumalabas talaga yan sa ilong o tinatawag na Khayshum. Okay? So nakikita ng ibang mga ulama ng tajwid na ang gunna kapag ito ay hayagan sa litrang mim at nun, which is yung tinatawag na idhar, kapag ito ay nasa kalagay ng musyaddad at idgham bi gunna, lilipat ang labasan ng mga ito sa Khayshum. Lilipat. Batay dito, ang Khayshum ay magiging balabasan para sa gunna at sa dalawang litra na ito ay ang mim at saka nun. Kapag ang mga ito ay hindi katangian ng idhar. But anyway, yan ay mga sabihin natin, ano lang ng mga ulama, pahayag hinggil sa tinatawag na gunna, mga kapatid. Okay. So, dadako tayo. Ustad, pwedeng pabalik dun sa isang slide, yung bandang huli. Ito po. Opo, saglit lang po ha. Diyos ako lakero, Ustad. Afwan, okay? So, dadako tayo ngayon sa So, makikita natin dito, nasa gunna pa, alhamdulillah, at least natalakay natin yung tungkol sa gunna. And hopefully ay pag natapos natin natalakay, hindi natin kailangan pang italakay muli sapagkat tapos na natin. So, inna yawmal fasli kana miqata. So, isa sa mga dito, no, na dapat malaman natin siguro ay walang iba kundi ang tinatawag na, sabihin natin ang tafkhim, mga tafkhim. Okay, tafkhim at saka tarqiq. Tafkhim at saka tarqiq. So, ang sad, okay, ang tinatawag na sad, ang sad na yan at saka yung qaf at saka yung alif dyan, lahat ng ito ay mahuhulog sa tafkhim. O ano bang sabi natin kapag tafkhim? Kapag ang tafkhim ay katangian. Okay, ibig sabihin pangalan sabihin natin ng pangalan ng description. At kapag in-apply na ito sa letra, ang tawag sa mga letra ay mufakhama. Mufakhama. Di ba? Kapag tarkit, sabi natin, kapag manipis, murakkak or murakkaka. Okay? Murakkaka. Yan, murakkak. So, yan, tafkhim at saka tarkik. Malinaw? Ang kasalungat ng tafkhim at saka tarkik. Actually, natin yan, na sabihin na, pero mayroon na tayong maidadagdag mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay. Now, pagdating sa tafkhim, no? Ayan. I-review lamang natin ng konti yung tinatawag na tafkhim at saka tarkik. Tulad na sinabi natin sa mga nakaraan, ang tafkhim ito ay pagpapataba, pagpapabigat, or pagpapalaki, no? At ang sa istilahan naman, ito yung bigat na ipapasok sa tunog ng letra hanggang sa ang bibig ay mapupuno ng alingaw-ngaw nito. At ang tarkik naman, kasalungat ng tafkhim, ayan, pagpapanipis, pagpapagaan, o kaya'y pagpapapayat. Okay, diet. Then, sa istilahan naman, bigat na ipapasok sa tunog ng letra hanggang ang bibig ay malit. Hindi na to. Hanggang ang bibig ay hindi mapupuno. Dapat ay hindi mapupuno. Hindi ko na-edit. Okay? Now, tulad ng sabi natin na ang tafkhim o ang letra sa pagitan ng tarkik nahati sa tatlong kategorya, ang letrang Arabic na may kinalaman sa tafkhim at saka tarkik. Una, mga letrang lagi ang makapal. At ito po yung mga letrang lagi ang makapal. Ayan, palagi siya makapal ever since
Yan po. Huwag nating kaligtaan yan. Yung khussa dagtin qidh. Natalakin natin yan. At kung saan itong khussa dagtin qidh, ito ay kabilang sa harful isti'la. At pangalawa, ang mga letrang na minsan nagiging makapal at minsan naman ay nagiging manipis. Ayun po, yung alif, yung ra, yung lam na napapaloob sa pangalan ng Allah at gunna ng ikhfa. Okay? Then pangatlo, mga letrang palagi ang manipis, ayan ang mga letrang natitira. Mga letrang natitira. Okay, bukod dito sa pangalawa at bukod doon sa una. Now, mga letrang palagi ang tafkhim at saka tarkik. Ayan po yan. Mga letrang palagi ang tafkhim. Ang mga letrang napapabilang sa palagi ang tafkhim ay ang mga letrang natatangi na katangiang al-isti'la. Al-isti'la o pagpapakapal. At ang mga letrang napapaloob sa al-isti'la tulad ng mga nabanggit sa paksa ng mga labasan at mga katangian ng letra, ito ay may 7 mga letra na pinagsama sa iisang salita na khussa dagtin qidh. Okay, so ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 letra yan. So wag natin kalimutan. Okay? So mayroon tayong prinsipyo sa pagsasaulo. Kailangan sa uluhin mo yaong mga maiksi lamang, then the rest ay yun na yung para sa natitira. Yung mga natitira para doon sa iba. Mga letrang palagi ang tafkhim. Ito pa kabilang na din dito at ating ipapartikular sa pagpapasidhin ng tafkhim ang 4 na mga letrang napapaloob sa katangiang al-itbaq. So mula doon sa al-isti'la, mayroong mga specific doon na mga letra ay tinatawag na al-itbaq. Al-itbaq. Ninaw? Na kung saan ito yung sad at ito yung dad at ito yung ta at saka yung dha. Mas matindi ang pagiging makapal ng mga letrang ito. Okay, mas matindi ang pagiging tinatawag na makapal. Kaya nagkakaiba ang mga antas ng tafkhim, pagpapabigat at pagpapakapal sa mga letrang ito alinsunod sa haraka. Alinsunod sa haraka o patinig ng letra o alinsunod sa haraka ng letrang nauna sa mga ito. So, alimbawa kapag ang letra ng mga ito, yung sad, ginawa mong fatha, ginawa mong dhamma, mas mabigat ito kaysa doon sa gawin mo siyang kasra, gawin mo siyang tinatawag na kasra. So, nagkakaiba yan pagdating sa patinig nito mismo. At the same time, nagkakaiba din pagdating sa patinig or kay vowel ng karugtong o kaya sabihin nating idinugtong ng mga letra dito. So, yun ha. So, at ito ay may 4 na antas ng pagbabasa simula sa pinakamalakas tungo sa pinakamababang tafkhim. So, yan. Unang antas kapag ang letrang kabilang sa tafkhim na ang haraka nito ay fatha at ang kasunod nito ay alif. So, makikita natin dyan mga kapatid, ayan. Makikita natin yan. So, ang dad ay kabilang sa tafkhim, di ba? Dad. So, walad. So, makikita natin dito, since na ang fatha ay ang kanyang haraka, so mas mataas ang ibibigay natin tinatawag na tafkhim. Okay, waladhdallin. So yun yan. So makikita natin yung kaf din ay kabilang ito sa mga huruful itbaq. Kanina. Na kung kaya ay makapal, mas mataas ang antas ng tafkhim. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Yung ta din at saka yung ra, kasi ang ra kapag ito ay fatha nagiging tafkhim. Wa ma adraka mat-tariq. So ta ra. So yun po yung tinatawag na tafkhim. Hindi ta at hindi ra, kundi ta ra. Pangalawang antas kapag ang letrang kabilang sa tafkhim na ang haraka nito ay fatha at ang kasunod nito ay hindi alif. So kanina, may condition para mas mataas, kailangan alif ang kasunod. Yan, ito yung mga harful mad. Okay, mad alif. Samantalang dito, wala siyang kasunod na mad alif. Okay? Wala siyang kasunod na sabihin nating mad alif. Kaya naman, pangalawang antas siya. Ayan. Allahus samad. Samad. Min syarri ma khalaq. Kha, sa. You know? Pangatlong antas, kapag ang letrang kabilang sa tafkhim na ang haraka nito ay dhamma. Dhamma. So, dhamma, so, alimbawa, ito, gu. Ghulibatir rum. So, yan pa, gu. Then, ta.
Fatubi'a ala qulubihim. Yan. Ko. So, mas mataas yung fatha talaga kaysa kung ikukumpara mo sa dhamma. Kung ikukumpara mo sa dhamma pagdating sa tafkhim ng mga litrang kabilang sa tafkhim. Pang-apat na antas kapag ang litrang kabilang sa tafkhim na ang haraka nito ay kasra. Halimbawa, qi, dhi, si. Diba? Qi. So, iba talaga ko, qi. So, diba? So, mas mas less ika nga yung tafkhim kapag ito ay ginawang kasra. Halimbawa, innal muttaqina fi dhilali wa uyun. O kaya ihdinas siratal mustaqim. So, yun po yung tinatawag na sabihin natin. Yun yung apat na antas ng tafkhim. Then, at kapag ang litrang kabilang sa tafkhim ay nagiging sukun, kasi kanina tapos na yung fatha, kasunod ay mad alif, yes, o alif sukun, then wala siyang kasunod na alif sukun, pangalawang antas. Pangatlo ay kapag ang hurufu tafkhim ay dhamma, pang-apat ay kapag kasra. Okay? So yun. So ito yung mga pagkakasunod-sunod ng tafkhim. At kapag ang litrang kabilang sa tafkhim ay nagiging sukun, mga yung sukun, ang magiging antas ng tafkhim nito ay nakasalalay sa haraka ng litrang nauna rito. So nakasalalay dito kung ano ang litrang nauna. Kapag ang hurufu tafkhim ay sukun. Kapag ang haraka ng litrang nauna rito ay fatha, ito kagaya nito, ito ay mapapabilang sa pangalawang antas ng tafkhim. Sa pangalawa at hindi doon sa una. Kasi ang una ay alif na sukun ang kasunod ng huruf tafkhim. Halimbawa, yatiman dha maqraba. Maqraba. So, siyempre, ang ka dito ay kalkala. Maqraba. So, nasa pangalawang antas ng tafkhim. At kapag ang haraka naman ito ay dhamma, yung nauna dito, halimbawa yan, ito ay mapapaloob sa pangangatlong antas ng tafkhim. Mapapaloob. Kaya, halimbawa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Okay, mutmainnah. So, nasa pangatlong antas ng tafkhim. Then, panghuli, kapag ang haraka naman ito ay kasra, ito ay mapapaloob sa pang-apat na antas ng tafkhim. Halimbawa, kagaya nito, wa yukhrijukum ikhraja. Ikhraja. So, yun po yung mga antas ng tafkhim. So, nasa sa atin paano balansihin yun, mga kapatid. At hindi natin ito makukuha, not unless kapag hindi natin ito laging binabanggit. At bilang panghuli patungkol sa tafkhim, mga litrang palagi ang tarkik naman. Ang mga ito ay ang mga nalalabing litra mula sa litrang Arabic bukod sa mga litrang kabilang sa al-isti'la. Okay? At bukod sa mga litrang minsan ay naging tafkhim at minsan naman ay naging tarqiq. At yaon ay ang mga litrang ra, lam at saka alif. At ang mga litrang ito ay nanatiling tarqiq sa lahat ng pagkakataon anuman ang magiging haraka ng mga ito o anumang haraka ng mga litrang nauna at kasunod nito. Kaya yan, ito yung mga litra. So the rest, pag hindi kayo mahirapan, sauluhin nyo muna yung mga litrang kabilang sa tafkhim at minsan naging tafkhim at minsan naging tarqiq, kagaya nito, then the rest are tarqiq. Okay? The rest are tinatawag na tarqiq. Simple yan. Kaya kung ating balikan, inna yawmal fasli kana miqata. So, makikita natin dito kung saan banda itong tanatasis na ang fa dito ay fatha. So, ang antas ng tarqiq, ng tafkhim dito ay walang iba kundi sa pangalawang antas. Pangalawang antas. Miqata. Dito naman, nasa tinatawag na pangalawang antas din sapagkat ay unang antas sapagkat kasunod nito ay mayroong alif sagira na kung saan mad. You know? Miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Okay, yun po yung mga kapatid. Then, of course, since nandito yung tinatawag na sabihin nating alif dyan, so, mayroon pong kondisyon po pagdating sa tinatawag na tarkik ng alif at saka ng gunna.
Okay? So, alituntunin sa pagpapakapal ng litrang alif at gunna. Ahkamo, tafkhim al-alif wa gunna al-ikhfa. Now, una, ang pagiging makapal at manipis ng alif ay sumusunod lamang sa kung ano ang kalagayan ng litrang nauna bago ang alif. Ibig sabihin, kapag single lamang yung alif at wala siyang partner, okay, shout out sa mga single, ay hindi siya magiging tafkhim. Okay, basically, ang original talaga ng alif ay tarqiq. Manipis talaga siya. Kapag dinikitan siya ng makapal na litra, sa nagiging makapal siya. Ito ay parang unyango. Diba? Kung ano yung kadikit mo, nag-iiba yung tinatawag na sabihin natin, nag-iiba yung description, nag-iiba yung anyo. Diba? So yun po yan yung tinatawag na alif. Na kung kaya, depende, nakasalalay ang kanyang pagiging makapal sa naunang litra na kanyang dinugtungan. Halimbawa, kapag ang litra bago ang alif ay isang makapal, magiging makapal din ang alif. Kaya tulad nito, ra, qa. So yung alif dito yan. Okay, yan nagiging yung mad dyan. Ra at saka qa. Wa ma adraka ma wa ma adraka mal qari'ah. So qa, ra. So ano yung antas ng tafkhim dito? Yan po ay nasa unang antas. Then wallahu min waraihim muhit. So dito ay nasa unang antas din ng tafkhim. Kita natin yan sapagkat ay mayroon siyang alif sukun. Ganun din, waladdallin. So yan po yan So yung makikita natin dyan, yung alif ay nagiging makapal dahil nga sa pagdikit ng mga litrang makapal sa kanya. At ang kinukonsider dito mga kapatid ay yung mga litrang nauna sa kanya at hindi yung mga litrang kasunod niya. Lagi nating titingnan yung mga litrang tinatawag na nauna sa kanya. Okay? Ang pagiging kapag ang litra naman bago ang alif ay isang manipis, magiging manipis din ang alif. Kagaya na nito. So nasaan yung alif dito sa al-ha? So yung ha dito ay kabilang sa mga litrang manipis. Kaya yung alif nagiging manipis din. Al-ha-kumut takathur. So yung ka at saka ha. At the same time dito, ba, wal jibala autada. So ito ay lahat ay nagiging tinatawag na tarqiq, manipis. Again sa la, sa na, sa a at saka sa ma. Wala ana abidum ma'abattum. So makikita natin dyan, lahat yan ay nanipis sapagkat bakit? Dahil ang mga naunang litra sa kanya ay mga maninipis. Kaya ito ang mga litrang unyango. Okay? Ibig sabihin ay nag-iiba. Flexible itong na ito. Diba? Nakikiayon siya kung ano yung kanyang tinatawag. At the same time, in a positive description, ika nga sa alif, ay nakikiayon siya, kumbaga. Nakikiayon siya kung ano yung tinatawag na sabihin na, nakikiayon siya sa agos ng kanyang kadikit, diba? Na nauna sa kanya. At sa naman, pagdating sa tinatawag na ikhfa an nunas at tanwin, kapag naging ikhfa ang nun o tanwin na ang kasunod ay ang anumang titik na napapabilang sa al-isti'la. Yan, sad, qaf, ta, dha, at saka qaf. Okay? So, yun po mga kapatid. Okay? Ayan po, ang gunna ay magiging tinatawag na makapal. So, dito, hindi kabilang sa ain, sa ghain, sapagkat ang ghain, although kabilang sa al-isti'la, ay hindi na tinatawag na gunna. Magiging, sabihin nating, idhar. Okay? Ibang hukom yun. So, kaya naman, ang litra lang napapalob dito mula sa huruf al-isti'la. Okay? Mga kapal na mga litra. Malinaw? Ayan. Sapagkat kapag nangyari ito, ang gunna ang magkakaroon ito ng ikhfa. So, ang gunna ay magiging makapal ang tinatawag na gunna. So, halimbawa nito, yan. Bakit ganito? Tanong na kasunod ay magtitimak sa al-isti'la, gunna ay magiging makapal. So, bakit mali ang halimbawa? Sorry ba? Yung halimbawa na ako dito mali po. Ito po ay manipis. Ay, sorry, makapal pala, sorry. Kasi ang kasunod ay sad. So, ang tinitingnan dito mga kapatid, kung ang alif, ang tinitingnan natin ng alif ay ang nauna, dito naman sa tinatawag na pagiging makapal ng ikhfa, ay ang tinitingnan ay ang kasunod. Hindi yung nauna. Tulad nito,
mayroon tayong nun na sakina, kasunod ay sad. Na kung kaya ang sad ay kabilang sa huruful isti'la o kaya ay makakapal na sabihin natin mga letra. Kaya naman, ang ikhfa ay makapal din. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Fansab, hindi fansab. Okay? At lalong hindi fansab. Hindi, kundi fansab. So yung mga kapatid. At gayon din, هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ. So makikita natin dito yung tinatawag na pagpapakapal ng ikhfa. At gayon din, dito sapagkat ang kasunod na nun na sakina ay qaf. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ. So, so yung ikhfa nito ay tinatawag na makapal kasi nga ang kasunod nito ay makapal. Kapag naging ikhfa ang nun o tanwin na ang kasunod ay ang anumang titik na napapabilang sa al-isti'la, istifal, kasi kasalungat ng al-isti'la, al-istifal. Okay, which is parang dropping jaw. Istifal, ang gunna ay magiging manipis. Magiging tinatawag na manipis. Kaya dito, halimbawa, angka, hindi angko. Okay? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Dito din. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. Dito din. Innal insana lafi khusr. So lahat ng ito ay manipis sapagkat ang nun sakina kasunod ng mga ito ay manipis din ng mga letra kaya nagiging manipis din ang tinatawag na gunna. Kaya mga unyango ang mga ito. So ang pagkakaiba nito, pag tinanong kayo anong pagkakaiba sa sa pamantayan sa pagiging makapal at manipis ng alif at saka ng tinatawag na gunna. Okay, ang pagkakaiba, ang nun, ang tinatawag na itong gunna, ang gunna ay tinitingnan ang kasunod nito. Okay, pag makapal yung kasunod, di makapal. Kapag manipis ang kasunod, magiging tinatawag na manipis. Samantalang yung alif ay ang tinitingnan ay ang nauna. Kapag makapal ang nauna, magiging makapal. Kapag manipis ang nauna, magiging tinatawag na manipis. Malinaw? So yun po yung, kaya naman dito, makikita natin dito, ayan, since na makapal yung qaf, yung alif dyan, nagiging tinatawag na makapal. Kaya naman, inna yawmal fasli kana miqata. Okay, miqata. So, anyway, mga kapatid, of course, gusto ko lang maisingit dito yung makhraj al-qaf. Yung una, yung sad, ayan. Paano ba babagitin ng tama yung sad? Kasi marami ang nagkamali sa tinatawag na sabihin natin sa sad. Okay? Makhraj sad. Yan po yan ha. Makikita natin sa illustration na ito mga kapatid, ang sad, ayan, ang dila ng sad ay pareho actually yung position ng dila ng sad at saka sin at saka zay. Makikita natin yan parehas. Nagkakaiba lamang sa pronunciation o sabihin natin at saka yung form ng bibig, yung form ng physical which is yung outer part ng sabihin natin ng bibig. Kaya pag halimbawa yung sin or zay, although yung dila ay nakalagay dito, pero parang nakangiti ka, za at saka sa s z z. Samantalang itong tinatawag na sad, hindi ka pwedeng makangiti. Otherwise, kapag nakangiti ka, mafo-fall ka sa sin. Hindi ka na mafo-fall kay sad. Diba? Nagkamali ka ng fall. Kaya naman, iiyak ka kasi nagkamali ka ng fall. Sorry. Okay, yun po yan. So, ang sad naman, sad. Makikita natin yan, kaya makapal talaga siya. Diba? Kasi, yung dila, subukan nyo, huwag nyo ilagay ang dila kung kahit saan-saan. Ilagay nyo ang dila sa tamang paglalagyan. So, pag nagbanggit kayo ng sad, yung dila niyo ay nakaposisyon dito. At the same time, yung sin at saka zay, yung dila nakaposisyon dito. Ang pagkakaiba lamang dito, yung outer part ng yung tinatawag na, sabihin natin, ng yung bibig. Kasi dito, sa sin at saka zay, nakangiti ka, sin, zay, di ba? Sin, za, z, s. Samantalang itong sad, hindi ka pwedeng makangiti. Para siyang nakaano, parang sabihin natin okay, parang nakasimangot. Parang para siyang focus at the same time ay para kang tinatawag na sabihin natin ay yung bang
seryoso, di ba? Sad. Di ba? So yan ang pagkakaiba mga kapatid. At samantalang itong dod, makikita natin yan, ayan, yung dod, yung dulo ng dila ay dito yan. Yan. Okay? At saka yung position sa loob nakaganyan. Kaya kaya nahihirapan silang magbanggit ng dod kasi hindi nila inano yung position ng kanilang dila. Hindi nila pinalubo sa loob at hindi nila yung dulo ng dila kasi tatlong bahagi ng dila, yung dulo, yung gitna at saka yung tinatawag na kaluubang bahagi, yung nasa sabihin natin ay mababang bahagi na sa loob, di ba? So yan yung mga kapatid. So parang may vibration dito, so makikita natin yan, di ba? So kaya nga yung dila may nakaposition dito kapag okay, kapag binanggit yung tinatawag na dod, para kang nape-pressure, parang hindi nakakalabas yung sound. Okay? Dod, di ba? Kaya pag sa dad, hindi nagiging hindi nagiging dod yun. Kaya may nagbabasa wala dalin kasi nga yung dila nila kung kahit saan-saan. Okay? At hindi lumulubo yung pinakahuling bahagi doon sa loob ng kanilang dila. Kaya walab do, hindi wala dalin, nabuang na dong kapag ganyan kasi mag-iiba yung kahulugan yan. Okay? Then of course last but not the least yung tinatawag na cough. Ayan, makikita yung dulo ng dila, cough, at saka yung dito yan, cough, since na ito ay malaking part yung lalaugan kasi kabilang yan sa sabihin natin yan, cough, yung huruful halqiyah, yung mga litrang malaki ang part at bahagi o ambag ng paglabas ay walang iba kundi yung halqiyah, yung lalaugan, di ba? Cough. So makikita natin yung pwede saying calf. So ang calf ay iba sa cough kasi yung dila sa loob ay mag-iiba yung posisyon. Cough. So yung dila mo kailangan nakaposisyon dito. At saka hindi pwedeng dumikit yung dalawang labi mo. Cough. Okay? Cough. Hindi calf. Okay? Kundi cough. Kaya nga makapal. Okay? Kasi nga yung cough. Diba? So yun po yung mga kapatid. So may mga illustration yan inshallah sa mga susunod na mga litra na hindi natin madadaanan natin. Pero as of now, yun po yung mga litra na nais nating i-import inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay, habang may oras pa, so gagamitin natin yaon hanggang sa matapos natin, hanggang sa kailan tayo abutan ng oras para sa tinatawag na sabihin natin para sa oral recitation o para sa kiraa. So ulitin natin. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. So dito, ikhfa, alam natin yan. So ang ikhfa dito, anong klase ng ikhfa dito? Ang ikhfa ay tarqiq. Manipis na ikhfa sa kadahilanan, ang kasunod na nun na sakin na ay fa. At ang fa ay kabilang sa manipis na litra. But by the way, so yung mad na yan, next week, natin yung tinatawag na mad, inshallah subhanahu wa ta'ala, yan po ay mad al-iwab. Ang tawag dyan ay mad al-iwab. Okay? Yan, mga mad al-iwad. Linaw? At ang mad al-iwad ay kabilang sa mad tabi'i o mad asli. Okay? Yan po yan. Mad al-iwad. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Afwaja. So yan. Then, next. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. So dito mga kapatid, makikita natin dito, wala masyadong issue dito, futihatis. Of course, ito masabi natin kanina, ang iltiqa'u sakinain. Yan. Yung tawag dyan is iltiqa'u as-sakinain. Okay? Iltiqa'u sakinain. Sapagkat originally talaga niya mga kapatid ay wafutihat. Wafutihat. Yan po ay ta'u ta'nith. Ta'u ta'nith. Ito yung ta na pambabae. So ang ta'u ta'nith originally ay sukun. Okay, ito po ay tinatawag na sukun. So siyempre, merong another sabihin natin ay lam na kung saan another sukun, yung lam na yan. Okay? Lam na yan. So, pangalawang sukun. So, unang sukun, pangalawang sukun. So, hindi mo pwedeng basahin na wafutihat. Ang hirap nun kapag dalawang sukun yan. Wafutihat. Diba?
So, sa Arabic, ay hindi tayo pinapahirapan. So, kinakailangan mag-give up siya at kinakailangan magparaya siya. So, magbibigay siya ngayon ng haraka. At sa pagkakataon na ito, ang haraka na ibibigay dito ay walang iba kundi ay kasra. Okay? Kaya naman, wa futihatis sama. Malinaw? At ito naman, ito ay kabilang sa al-mad, al-wajib. Okay? Al-mad, al-wajib, al-muttasil. Okay? Inshallah, yung ano dito, yung detalyadong paliwanag sa mga next week na inshallah, kasama yung presentation, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yan ay mad al-wajib, al-wajib al-muttasil. Linaw? Kaya naman, ang mad al-wajib al-muttasil ay ang ibibigay na haraka 4 hanggang tinatawag na 5 haraka. Okay. Kapag tuloy-tuloy ang pagbabasa. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. So dito, makikita natin yan kapag ang alif ay ang nauna sa kanya o ang kasunod nito ay hamza, nagiging mad al-wajib al-muttasil. You know? Dito naman ay walang iba kundi qalqala, at ang qalqala dito is qalqala as-sugra. Qalqala as-sugra, tulad ng nakuha natin. Sabihin ay minimal kalkala o slight kalkala. Abawa. Hindi abawa kasi magiging fatha yung ba dyan. Kundi abawa. Hindi na? Abawa. So dito, walang duda, mad. Tabi or mad asli. Then mad al-iwad. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. So dito makikita natin anong mapapansin natin dito. Yan, of course yung ra. Ang ra ay kabilang sa tafkhim sapagkat fatha siya. Okay? Kabilang sa tafkhim yung tinatawag na ra. Then another iltika'us sakinain, wasuyirat, kasi ang ta dyan is ta o ta'nith. Kaya naman kinakailangan gawin siyang kasra sa bagay na ito. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. So another, ito ay tinatawag na tafkhim. Okay? Yung ra. And of course, since na ito ay alif sukun ang kasunod, so ang pagiging makapal nito ay nasa unang antas. Nasa unang tinatawag na antas. Saraba. Ang ba naman ay mad, na kung saan ay mad al-iwad. Mad al-iwad. Okay? Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Then, inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. So dito, isa sa mga obserban dito, yung tinatawag na guna, tapusan natin yan, ang gunna. At ang gunna dito mga kapatid, no, ay walang iba kundi ay pinakamataas na antas ng gunna sapagkat musyaddad. Okay? Inna jahannama, another gunna. Inna jahannama. So, ang mim dito ay hindi siya tinatawag na ano. So, ang gunna na ibibigay dito ay nasa antas ng pinakamababang antas. Kasi nga, mim, mutaharrika lang siya. Inna jahannama kanat mirsada. So, ang ra dito ay tafkhim. Bakit siya naging tafkhim? Isa sa mga, kasi alam natin, di ba? Sinasabi natin na ang ra ay minsan naging tafkhim at minsan naging manipis o tartiq. Subalit, depende yan sa kasunod at saka na unang letra at haraka ng mga letrang ito. So, ang ra dyan ay sakina at ang kasunod ay ra o ang sad, na kung saan ang sad ay kabilang sa mga makakapal na mga letra, na kung kaya ang ra dyan ay magiging makapal. Mir, hindi mir, kundi mirosa. So, mirosada. So, ang sad dito, ang pagiging makapal nito ay nasa mataas na antas dahil nga sa pagkakaroon niya ng alif sakina. Nino? Mirosada. So, mag-ingat kayo dahil kapag anda dito, kapag hindi mo iningatan yan, madadama yan sa pagiging makapal ng sad. Magiging mirosada. Do. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan aki. Okay? Kundi da. Yan ay sabi nating manipis ang da. So, ang sad ay makapal, ang dal ay manipis.
Inna jahannama kanas mirsada. Okay? Then another, sabihin nating mad, al-iwad. Lit-taghina ma'aba. So dito, ang una na mapapansin natin dito, ang walang iba kundi ang tafkhim. Tafkhim, mga kapatid, ng ta, at yung tafkhim dito ay nasa unang antas. Diba? Sapagkat meron siyang mad, meron siyang alifus sagira na kung saan ito yung alif sukun. Lit-ta, okay, lit-taghi. At ang ghi naman, ang ghain, since na ang kabilang sa makapal na yan, so ang tinatawag na ghain diyan ay walang iba kundi ay nasa pangatlong antas. Nasa pangatlong tinatawag na sabihin na, nasa pang-apat na antas pala. Okay, ang tafkhim dito ay nasa pang-apat na antas. Okay? Lit-taghi. By the way, inshallah, sa susunod ay papakita natin yung illustration ng papaano yung dila ng ta at saka yung ra at iba pa. Lit-taghina ma'aba. So dito, ma'aba. So makikita natin yung mad dyan. Ma'aba. So, inshallah, matutunghay natin yung mga iba't ibang klase ng mad. Labithina fiha ahqaba. So, I think gawin natin dalawang muna, at least 25, sarado. Labithina fiha ahqaba. So, mapansin natin dito yung ha ay sakina at ang qaf ay makapal. So, nasa first stage ng pagiging makapal nito. Ahqaba. Hindi po ahkaba. Okay? Kundi ahqaba. At ang ba ay manipis. So, mag-ingat kayo, baka damay-damay na. Labithina fiha ahqaba. Ahqaba. So, balik agad sa tinatawag na yung bibig sa pagiging manipis. Then, last, inshallah, sa hanggang 25, la yadhuquna fiha bardaw wala sharaba. So, dito, mayroon tayong, yan, ra dito ay makapal. Then, of course, ito ay idgham. Bardaw, yan po ang idgham bigunna, ang naqisa. La yadhuquna fiha bardaw wala sharaba illa hamima wa ghassaqa. Illa hamima wa ghassaqa. So ito ay idgham bigunna, naqisa, at ito ay ghain na kung saan ay tafkhim, at ang tafkhim nito ay nasa stage ng pangalawang antas. Ayan. At ang qaf ay gayon din ay tafkhim, nasa tinatawag na unang antas. Ghassaqa jazaa'a wifaqa. So dito naman ay al-mad al-wajib al-muttasil, 4 hanggang 5 na haraka ibibigay natin. Then dito sa pagitan ng hamza na kung saan tanwin at sa waw ay walang iba kundi ay idgham bigun na naqisa. Then of course dito qaf ay makapal, tafkhim, at nasa unang antas. Jazaa'a wifaqa. Okay, so dyan mga kapatid, ang pagbabasa nyo from 1 to 26 ang inyong babasahin, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Okay?